Bakit very loose naman na to? Yan. Hindi ibig sabihin na wala nang makain. Pero, yan ang gusto ni Mrs. Praise God sa'yo na sana na paisuwa ang kasalita. Pagbalik daw yung katawan, healthy daw. Pero hindi ako naniniwala na basta healthy yung spiritual, healthy na sa Panginoon yun. Sigurado. Then, ang pag-aaralan natin ay yung tuloy na ating kapag-aaralan last time. Yung tithing. Ulit sabihin ko, itong paniniwala ko sa tithes, sa ikapo, ay isa lang ako sa naniniwala sa mga marami din mga tao hindi naniniwala sa tithing. No? Kasi hindi pare-pareho ang mga pastors. May mga pastor na pinaglalaban talaga yung tithes. Nasabi nila, paano yayaman ng membro kung hindi mo ituro yung tithes? Diyan lang sila mag-bless. Parang kasalanan ko pa pag maging ulubya membro. Pero sabi ko, hindi ako nakabase doon. Hindi ako naniniwala na ang tithes ang basihan para ang mga membro ay yayaman. Ayan. Baka sa akin, pag tithes pa ang emphasize natin, hindi yayaman ang membro, yayabang. Huwag ka tatawa. Oo naman, kasi sabihin nila, ako nagbibigay ako ng tithes ko gaya ng Matthew 23, yung iba na nakiusap kay Jesus, ako, binibigay ko ang tithes ko, ako, mabait ako, puro ako, pero sa bandang huli, hindi pala kinilala ni Jesus sa akin. Tithe giver ka nga, pero may mali na turo mo dahil doon ka nagbase, pero nakalimutan mo yung gawin yung mas importante, yung mas mahalaga. Yun. Okay? So, napag-aralan natin yung tithes last time sa mga Hudyo. Meron silang tithes na annual tithe na binibigay nila yan para sa mga pare ba? Hindi. Para sa mga kasama nila, mga kapatiran nila ang nangangailangan. So that is one practice na mga Hudyo noon na tinutulungan nila talaga yung mga kapatiran nila noon as good. Kaya they give their 10%. That is a part of God's command also for them. No? Parte ng bahagyan ng mandato ng Diyos, bigay ninyo ang inyong ikapo para matulungan ninyo yung mga kapatiran. Okay? So, sa New Testament, yung dumating sa New Testament, makita nyo na nasabi ko na si Sir Abid, hindi tayo maglabas ng question yun dahil alam ko tayo yun. Bible Baptist galing yun. Hindi naman nagsasalita. Yung sabi ko, that time na sa New Testament, makita natin na yung tithe ay yung tithing, magbibigay ng ikapo, ay hindi nila nagawa, kundi hindi nila nagbase, no? Sa Acts chapter 4, napatunayan natin na ang tithing kasi ay ibang klaseng action, ang giving ibang klaseng action din. Pero ang makikita natin na ito nga ay bahagi ito ng Old Testament practice. Ito ay bahagi ng New Testament. Pero mga pastors, mga iglesia, di Manalo ay talagang
pinagpipilitan nilang ang giving, na-mix up sila hindi nila na-identify itong gawain. Sa kanila, ang giving ay tithing din, ang tithing ay giving. Parang ganun sa kanila. Ang pagkaiba natin, nasabi natin, ito ay mandato, it's a command, and this is a grace. No? From the heart, ito ay obligado gawin mo. Okay. So, meron akong additional na parang paliwanag. Bakit ulit tayo hindi nagpa-practice ng tithing? Dito tayo sa giving. Hindi naman natin na-violate ang tithing. Ang purpose ng tithing yun is to help. Pero sa kanila, Christian, pero sabi na lang natin, fellow Jews. Hindi naman tayo Hudyo, pero dito sa atin, sabi natin, fellow Christians. Sa New Testament, nangyari yan. Okay? So, wala namang nasira doon. Nandyan pa rin. Kaya lang, hindi na tayo na-obliga na 10%. Ngayon, ang naging problema, bakit tumigil ang tithing? Around, nakalimutan ko lang yung part ng reading ko, around 1200 years, 12th century, nung may isang bishop na nakita niya yung church noon, ginamit ng mga pare, ginamit ng mga pare ang tithing na pangsakal doon sa mga tao. Naging parang tithes ay parang tax. Tuloy nagtatax na yung mga tao na pumupunta sa church. Pag-usapan natin ang tax, maalala nyo ang bingay araw. Malaki ang bingay pag panahon ng January. Kaya kung magkano tax mo? Magkano tax nyo? BIR nyo? 70. Yung January. Abot kami mitlati 20. 20. Yearly na 20,000. Ah? 20 daw yung pag-review. So, yearly sila nagbabayad ng 20,000. So, ilan 20,000 ang sinisingil ng BIR. Now, sa church, ilan naman membro ng church ang hinihingan ng 10%? Naaabuso noon ang mga membro dahil sa pag-implementa ng 10% sa kanila ng mga pare at maniwala kayo hindi kung saan galing yan dahil nga nasa Bible, inadapt ito at tuloy mga pastors ganun din. Kaya noon naging pariman o pastor, naging practice nila yung tithing. Kaya pare-pareho na. Ang bishop na nakakita nito, nagbigay ng order, itigil ang tithing dahil hindi na maganda. So gumawa sila ng decree na ang tithing ay may tigil, kaya wala ng tithing ang Roman Catholic. Hindi na sila nagbibigay ng tithing, pero marami silang mga donations. Yan. Yung mga pastors na nanatili pa rin sa turo ng tithing, hindi nila pinili yun. Kahit ang influence noon, panahon ng Catholic ay napakalakas, meron pa rin mga pastors noon na nagpatuloy. Pero salamat dahil
yung mga kilalang mga preachers na godly pa naman na pastors, ano mga hinahangaan ko ay hindi sila nag-practice ng tithing. Dahil sabi ko nga, kung binasa mo talaga, pastor ka, binasa mo ang Bible, ano, inintindi mo, makikita mo kung ano talaga ang tithing. At ako palagi kong sinasabi na sa sagot ng panalangin, na sabi kong, Lord, gusto ko mapag-aralan at matuto talaga kung ano, hindi palibasa o porket seminaryan ako ay sabi kong alam ko na. Maraming mga pastor, tanongin ninyo yung pastor, sabi ko, honest pastor, nabasa mo ba ang Bible? Binasa mo ba yung Biblia mo? Maraming mga pastors na actually hindi nila binasa ang Bible. Sila, nagtuturo lang sila ng narinig nila at dati ng mga turo lang ng doktrina ng church. Pero actually, hindi nila alam yan. Hindi nila binasa ang Bible nila. I tell you, I was guilty once. Pero ayaw kong dala-dala ko yung guilt na yan. Kaya nag-pray na lang ako, inutuan ko ang Bible na talagang binasa at yun, nabuo ko yung Genesis to Revelation na outline ko chapter by chapter, chapter 1 ng Genesis, chapter 2, chapter 3, mga book na makapal na ipon. Sabi ko kay Mrs. noon, alagaan mo ito dahil kung sakali kung mga anak mo nagbabasa sila, makita nila, mabait sila dyan. Dahil bago ko basahin yan, pray ako, binasa ko yan, in-outline mo yan, ang message ng chapter 1 ng Genesis, chapter 2 hanggang natapos ng Revelation. Ginawa ko yan twice, taon ang inabot nung ginawa ko yan. Si Mrs. alam ko, pinahingi niya yung Book of John sa bangag. Sayang yun, alam ko, hindi nila binabasa yun. Kaya wala na yung Book of John. Mabawasan. Parang komentary yun. May sarili akong komentary. At bakit ko sinasabi yan? Dahil lalabas at lalabas talaga na ang tithing, napakaliwanag yan sa Old Testament. No problem. Pero sa giving, sa New Testament, makita mo distinct. Meron talaga pagkakaiba. Ano? Pero yung hangarin na paglilingkod ay nandyan. If the tithes was collected before, tithe was collected in the Old Testament to help their fellow Jews, even during the time of Christ, ngayong New Testament, ay practice natin din yan. Pinaktis nila ng Acts, practice din natin church ngayon. Kaya kita nyo, hindi tayo nagtatides. Nagbibigay kayo, nag-offering kayo. This is not the time, summer, para ma-utilize natin yung mga offerings. O, kita nyo yan. Halimbawa, yan lang. Dahil sa naipon, sabi ko, gawin mo agad. Ginawa ni yung kapatid natin yan. Diyan na. 6,200. Anong susunod na gawin natin? Wala pa yung budget na hawak pa. Part ng giving, gusto natin maging giver lahat. Nakabudget na lahat. Yan, magpatuping tayo dyan. Kailangan matapos natin isama yung receipt. Ano na yan? I-check natin. Para dyan natin may paglagyan. Yung mga, alam nyo, papagaling na pagkakita yung mga pangkot ng kitchen. Malaking bagay sa inyo yan. Hindi para sa atin. Para sa atin lahat. O. Gagawa tayo ng storehouse dito. Pero yung giving ang gagamitin natin. No? So, makita ninyo na ito ang takbo niya. Napatigil noon nung isang bishop na yun, nakalimutan ko na kasi yun ng pangalan, ang wala na sa Roman Catholic, sa mga pastors na iba meron pa. Sabi ng mga ibang pastors, sorry if I
I mentioned, sabi ng taga-sitap, sabi nila, karan mo kung tinahin, pastor, anahin mong patay. Ito bago. At dahil di sa umak, ulok. Good. Ha? Alam nyo yun sa na, ano kung i-translate, paano i-translate yan sa maganda sa Ilocano. Anya natamot ka nung dahil ng pastor na nagpatay. Parang ganun eh. Anyamot kanu. Parang ganun. Ano ba naman yung pastor na yan? Sino ba naman yung pastor na yan na hindi nagpapatay? Sino ba naman? Parang nakapagtataka. Parang, bakit? Parang kakaiba sa kanila na may pastor na hindi nagpapatay dito sa Iluwaw. Hindi ito para sabihin na tayo kakaiba, kundi ito talaga ito ng Bible. Nasa ninyo ang Bible, maintindihan niyo ako. Mga pastor na aaway yung mga nagpapatay. Sino yung mga nagtuturo ng public ng mga hinahangaan ko ng mga pastor? Diyan si unang-una. Sino? Billy Graham. Billy Graham. Lalo si Billy Graham, so yung founder ng evangelical. So yan ang mga talagang soul winner noong 1800. Yan, Billy Graham. Kilala yan. Itong mga later na kung lumabas yung mga matatalinong mga doctors of theology, divinity, nandyan sina John MacArthur, C.S. Lewis, sino ba? Ano yung may bikuti na negro na namatay na? Monroe, Miles Monroe. Ayan. Yan ang mga nagtuturo, sinasabi na the evil of typing. Yan ang mapamaga. Sinning while typing. The sin of typing. Bakit ganyan? Alam mo mga tinuturo nila? Alam mo kasi, itong typing, ang talagang practice nitong typing para maintindihan yung mga principles dito. Mahirap itong gawin at sa ating panahon ngayon, hindi natin magagawa ito. Kasi ang typing, pag tignan mo sa Old Testament, more on agricultural product. Ano yung mga agricultural product natin? Sample, bigas, ano pa? Gulay. So branch ng agriculture yung animals, no? Animal. Ngayon, tingnan nyo ha, ano ang ugat nito? Ang ibinigay ng Diyos ay lupa. Nagpapay pala siya ng lupa sa mga 11 tribes. So, sabi niya, out from the tawid niyo na lupa, dyan kayo kukuha ng ibigay ninyo. O, ihambingan natin ngayon, sino sa atin dito ang mga may lupa? Agriculture. Meron kayo? Wala? Meron. Nagkagarden kayo? Ha? O, asan yung product ninyo? Ibibigay mo ba? Kailangan nyo na ibigay mo. Pag tanin mo ay saging, pag mag-ani ka ng saging, bibilangin mo kung ilang buwan yun. Tapos, kukunin mo, dalhin mo sa pare. Punta ako kasi hindi naman ako pare. I'm not a priest. Pero pag i-practice natin, dalhin mo sa akin at masaya ako. Ganon ang gagawin. Ngayon, tingnan mo ha. Pag kaming pastor nag-uusap-usap, nagkukwento-kwento. Alam mo kung minsan naiinis din ako eh. Kasi basa ko dun sa pastor kung minsan eh,
tinatanong mo ng seryoso, sumasagot lang, biro-biro. Sabi mo, bakit hindi natin i-practice yung totoo tithing? Dapat ang ibigay nila sa atin, bigas, o kaya yung kalabasa, yung kalabasa lahat ng bigay, sako-sako kami, sako-sako ng kalabasa. Sabi nila, aanin mo yung kalabasa marami. Gagawin nila, dependa nila, gawin pera. Pera! Alam nyo, gusto ko ang pera. Gusto ko ang pera, pero hindi ko mahal ang pera. Dahil sabi ng Bible, pag mahal mo ang pera kasi siraan. Hindi, diyan nag-umpisa ang minuno. Pero kailangan ko ang pera dahil nagagamit ko ang pera sa paglilingkod. Pero galit ako sa pera at ayaw na ayaw ko ang pera kung ito ay nanggagaling sa hindi tama. Intindihan niyo yan? Alam niyo yung mga right ko sa mga anak ko, ito nag-aaral sila ito, pinakaulit na tapos na yan. Sabi ko sa kanila, kumain kayo ng malinis. Galing sa malinis ang kinakain ninyo sa kamay na malinis. Ayan. Hindi ako nanginulang para lang na kayo. Yun ang challenge ko sa kanila. Huwag ninyong isipin na dahil professional kayo, andyan na lahat yung kailangan ninyo at maging haya kayo ng buhay ninyo. Actually, gusto ko i-insist sa kanila. Bilang ako isang professional, ang nanay niyo isang professional, pero makita ninyo, sinantabi namin yung profession namin. Nag-resign kami sa trabaho namin. Pumunta kami sa isang trabaho na ako'y naniniwala at sinusubukan ko, pero pinuputayan talaga ng Diyos na sige nga, alis ako dito sa posisyon na ito na dyan yung dayaw mo. Kasi principal ka, mag-resign ka, di ba? Tapos yung teacher na asawa mo, mag-resign, tapos aalis kayo doon. Doon sabi ko, sir, akanit pati yung good mo, sir. Iwanan mo yun. Wala ka ng karangalan kung when it comes to glory, ano? Iwanan mo yan, punta ka na doon sa trabahong saan mo yung pastor. Pero pinili ko yun dahil naniniwala ko at sinubukan ko, sabi mo, Lord, kung maglilingkod ako sa inyo, magtiwala ko sa inyo, ibibigay mo. Kaya from that life, pumunta ako dun sa gusto ko na yun, na gusto ng Diyos, hindi ako pinili ng Diyos, pinatunayan niya, na buhayin kita, akala mo. At living proof ako. Kaya yun ang sinasabi ko sa kanila, huwag kayo magkakulat sa profession ninyo, magtiwala. Tingnan ninyo ako na ama ninyo at nanay ninyo. At anong masasabi ninyo? Kung meron man tayong contrast, pinipilit ko lang sa inyo, mga anak ko at mga ito. Gusto ko lang alam sa inyo na hindi palibasa sabi, kailangan ko ang pera yan agad. Yan agad. Gusto kong masigurado na yung malinis na pera na nakakawakan ko ay magagamit din sa tama, hindi luho ng katawan. Minsan sabi ko, wala kang huwag kang maninilig, yung sabi ko, yung panganay ko, hindi ko naramdaman yung panganay dahil alam nyo, struggle namin, papunta kami dito, design namin, walang source, talagang wifi. Pero doon ko naramdaman na kahit pag-umpisa ka na zero, yung panganay namin, siya noon na mag-aaral ng college,
misis nga eh, paano ko yan, kasi mga katapos tayo yan. Kaya saka tayo mag-reserve. Akala ang Panginoon siya. Hindi ko naramdaman at pati si Bibi sabi niya, hindi namin naramdaman yung hirap magpaarap. Itong si RJ, kaya itong kantsaw niya, sabi niya, ito naman na anak na, ano yung term mo, anak ng gobyerno o ano yun? Kasi itong si RJ, puro, ano, nung nasa bangkang siya, puro apply ng scholarship. Natatanggap naman. Meron naman siya nilabayan niya na tuloy-tuloy siya ni scholar hanggang natapos. Kaya binibigay ko lang sa kanya, ano, nung nag-dorm pa siya, ginawang presidente ng dorm. At gusto siya ng nung nagpamanage ng dorm, pinagkatiwalaan siyang mahigit. Kaya, boss na nga siya doon, na hinahangaan pa nila dahil sabi ng pag normal yung routine niya, pagpunta niya ng Monday, pag uwi niya, sa pagpunta niya, dami ng dalang mga gulay. Parang bakit? Parang matanda na rin. Namamalik yun. Ganun lang ang routine niya. Ano nila, maano siya, nanakong daw, matino. Yun. Anong nangyari? Wala akong naramdaman na hirap sa pagpapaaral. 500 lang ang kinukuha niya weekly, parang 100 pili. Hanggang sa pagsabi ng kuya ko ba? Bali, nagdagan para may pamasahe siya. Ganun. Kaya sabi ko, bakit iba talaga pag kumain? Bakit kung gaano yung 500, ito naman hindi bababa 2 times 2. Ba't ganyan? But you know the point is, grabe yan Diyos magpatuloy. Lord, dito na naman, kaya mag-message niya, sabi niya, magkano? Sabi ko agad. Hindi niya sasabi ko. Sabi niya sa mag-message sa messenger, hindi niya sabihin agad yung sabihin niya eh. Sagot ko, magkano? Number, sabihin ko agad. Pero alam niyo, the point is, grabe talaga ang Diyos. So, ito, alam niyo yung paningin ko dyan sa pera na yan, ayaw ko na yan nakukontrol sa buhay ko. And, pag namatay ako, sabi ka sa Ecclesiastes, wala din. Kunin mo yan. Marami kang dahil mo dito, pagpunta mo ng langit, wala ka na. Tulog ka din langit. Ano ko pa ang langit? Pero talaga tayong English, kasi pinagkapali ang Panginoon na sabi niya, lay not your treasures in on earth, na walang mangyayari dyan, pagbubulitin yan, kundi kung wise ka, lay out in heaven. Kaya ito, yan, hindi ako ano sa timing, huwag na akong ikumpara sa mga ibang pastor na paano ka mabuhay? Paano ang ministry? Ito ang palaging sinasabi, paano ang ministry? Pero pag pinaliwanag nila yan, hindi pala ministry ang gusto mo. Buhay. Ministry. Kaya huwag kayong medyo na ako sa tulungan, medyo galit ako sa
Taipei. Kasi nakita ko na ako one time, nabuhay din ako sa Taipei. Pinag-pray ko na, humingi ako ng tawag sa Diyos dyan. At ako yung nagpasalamat na nag-open ako sa tunay na ng Bible. Nagsoy ako dun sa mga tinumpaan ko noon. Dahil gagaling ako ng seminary, hindi naman nila ito talaga kasi ito sa seminary. Bahala ka na. Kung practice mo hindi. Pero dahil yun ang desire ang gusto na gusto ng Panginoon, ayaw kong maging false teacher. Ituro mo yung dapat kong matutunan. Yan. Nanlinlang ako pero nalinlang din ako. Pero sabi ko, bigay mo yung tama. Ituturo mo sa akin yung tama. At napatunayan ko, nung nawala itong typing sa akin, mas umaktif ako sa bibig. At hindi lang sa church, kahit sino man. Nakita nyo ito, types ba ito? Hindi. Lahat ng nakita nyo tayo sa bibig, it is because of a heart that gives. Maintindihan niya yan. Hindi ito galing sa 10%. Kaya wala tayong pagmanakit. Kundi galing ito sa pusong ginamit ng Diyos. Mga puso pala, hindi isa. Tayo. Yung mga ibang, yung church na, yung fellowship, pumunta sila dito, Thanksgiving, na-challenge sila, sabi nila daw, grabe naman, bago-bago pa ng pastor yan. Bago-bago pa pa lang yan, binunahan mo na kami sa building namin, sa church building namin. Punta ako sa kanila, tinuha nila ako sa district, video ko sila, sabi ko, kayo naniniwala kayo sa gawain ng tao. Nagtitiwala kayo sa gawain ng tao na siya ang makakatapos ng building ninyo. Kaya ilang taon na itong church ninyo, noong hindi pa ako lumaki sa spiritual at umpisa pa lang ako, meron na itong church na ito. More than 30 years. Pupunta sila dito sa akin, sabi nila, sinundan ako dito nung nag-speak ako doon, sinundan ako, gusto, anong gawin namin? Yung gawin namin na yung sinundan. Na-challenge sila dito. Ginagaya nila ako yan, design dito doon. Sabi nila, na-challenge kami yung gawin namin. Ganito gusto namin gawin. Kailangan namin ng ganitong pera. Sabi ko, kailangan ng ganitong pera. Pag yung ties na yun na ties dyan. I-present mo sa member kung sino may kaya. Kailangan nyo ang ganitong semento, kailangan nyo ganito. I-present ninyo kung magkano ang kaya nila yun. Ipunin nyo, pagkatapos sabihin sa amin kung magkano nila ipun. Yung unang problema nila noon. Nag-message sila, pinost nila sa group chat nila, nalaman ng mga ibang kababayan nila sa church na umakro, nagpasadala sila. Oh, di sobra-sobra yung pera. Sabi nyo, pastor, grabe yung maganda yung advice mo. Hindi yung advice. Yan ang gusto ng Panginoon na gagawin natin. Hindi yung ako. Ako sabi mo, kung dahil sobra-sobra, pati yung harap ng chapo yung kita. Na-upload, ipaano nyo na yan harap? Yung sa labas niya. Kasi kami automatic ng simentado. Ginawa nila. Alam niyo, pagpunta namin, natapos yung bida nila, glass din niya, pero sa kanila salamin. Yung makikita mo yung glass din nila, tapos ito gagayahin daw nila itong natin. Red din daw. Kaya sabi nila, pastor, gusto namin yung gano'n. Pumunta sila sa akin, sabi nila ako, sige, pagtuloy
promise ako na yun. Kunti lang. Patulong ako kayo doon. Kung wala to, kung wala ito, hindi tatakbo ang ministry. Naintindihan niyo yan? Kaya yung sabi ng pastor, paano ang ministry? Kailangan merong giving. Hindi yung tithing. Pero alam mo naman pagkakaiba, no? Ngayon, ang tanong, huwag sabihin ngayon na, ayaw kong tutulog yan para, ayaw kong magbigay para, hindi matapos yung project na yan. Alam nyo, kung ano man ang project na pumapasok sa isip natin, hindi natin iniisip yan, pinag-pray natin. Yan po ay galing sa Diyos. Nilalagay niya sa isip ng pastor, kung isip ninyo at sinasabi ninyo. Yan. Ginagamit tayo lahat ng Diyos. Pastor, gusto na, di ba maganda pastor, nagamit natin ganito? Pag nasabi mo yan, nandyan yung conviction palagi ng Holy Spirit o sige, gawin natin. And the Lord will provide. Yan. Pangalawa, huwag mong sabihin na, huwag natin sabihin, di ako magbibigay para hindi matapos yan. Kahit hindi ka magbibigay, marami ang gagawin ang Diyos. Maraming pwedeng gamitin ng Diyos. Kaya huwag mali yung sabihin, pag wala ako, hindi mangyari yan. Yung mga taong ganyan ang isip, hindi talaga gagamitin ng Diyos yan. Dahil pag sinabi mo, pag wala ako, alam na ng Diyos nga, sige, wala ka na naroon. Dahil patunayan mo sa iyo na ako ang may isip niyan at pwedeng gagamitin ko yung pinakapunubi dyan para mangyari yung plano ko. You know what? I learned that in Sabela. Ito ang lesson ko ngayon. Natutunan ko sa ministry. Tinitignan ko yung napakayaman na tao noon. Hindi ko na ito, super milyonario. Ewan ko kung gaano kasupol. Siguro lumampas na ang yaman niya sa langit. Tinitignan ko siya, sabi ko, Kristiyano ko eh. Lumampas yung yaman niya, pero yung kaluluwa niya, liit-liit, ay yung spiritual niya. Pag nagbigay ng 500 yun, ang laki-laki mo, panangalagda ka yun, nagsisigawan niya na nagbigay ako ng pera dyan sa Omega. Pero inasahan mo siya para matapos yung maumpisahan yung Omega Baptist Church. Ilang taon nang lumipas, I was with you. Noong binabasa ko ulit yung mga kwan, yung notebook na ginawa ko noon, parang dinireview ko yung part ng devotion ko, binabalikan ko. Parang sumagi sa isip ko yung sa Isra. Bakit ako aasa dito? Sabi ko, ganitong gagawin. Present ko parang yung advice ko doon. Present ko sa member. Alam niyo yung member, isa lang ang professional. Yung taga-Daro. Si Manang Cecil na Naglilo Garcia, Palado, from dyan sa Benguet. Siya lang ang professional doon, halos. Lahat hindi. Nakasiban pala pero wala. Na ano yung income. Tricycle boy, plain housewife, ex-upload, saka yung iba, estudyante, yung iba, tagawad. Walang trabaho na. Walang fixed na income. Kung hindi sila dapat ang tulungan dito. Present ko ito ang kailangan namin, ang kailangan ng church na
sementong bags, ganito, anong gas, buhangin, ganito. Alam mo sabi ng isa. Pero ako na nila sa akin na yung buhangin. Wala akong trabaho. Wala akong support sa church dahil ganito, pioneering yan. Lumpisa. Pero natuturo ako ng times. Sabi mo sa akin yung hollow blocks. Sabi naman, kausapin ko si Tito, may hollow block doon na stock. Sabi naman namin sa akin yung magbigay ng bakal na ganito. Kung magbigay ko ng bags na ganito, pang-labor, sino pag-trabaho? Walang pang-labor. Kaya sabi ko, bigay niyo yung time ninyo at tayo ang magpumisa. Ako ang lead man, nile-out namin yung chapel. Ang alalay ko yung matanda na kagawad. Matanda na yun. 17 at that time. Ang problema, palibas sa bata-bata ako, sabi niya, ganito, basta, ganito. Hindi alam ko na yan eh, pero parang mag-submit ka sa matanda. Sige, submit natin. Ginawa namin. Alam niyo yung nangyari? Pag-kilig. Tabi-tabi pati kuste. Pero tumayo. Kaya yun ang mali. Hindi natin masasabi na ang mayaman, hintayin natin. No. Dahil pag ginamit ka ng Diyos, kahit wala kang trabaho, at gamitin ka ng Diyos, dahil gusto mong gamitin ka ng Diyos, bibigyan ka niyan. At bibigyan. So, pag nagamit ka, sabihin mo, Lord, I want more. Gamitin mo pa ako. Gamitin ka ng Diyos. Eh, hindi lang minsan. Tuloy-tuloy yan. Hindi niya? Kaya sabi ng pastor, manong ministry, gagamit ng Diyos, ang Diyos ng kung sino man. Pero paano ako, hindi ko kasi problema ng ministry, pero problema ko kung paano ako gagamitin eh. That's why I always pray, Lord, gamitin mo ako, gusto ko yung ano, ganito, pagkagamit ko, yung sagad-sagad mo na, dahil may ang buhay ko, alam ko. Hindi ako nag-pray ng pera. Hindi ba na ako humingi? Nag-pray ako na, Lord, bigay mo ang yaman ko, yung parang hindi. Habang nag-pray ako kung paano ako gamitin ligay, dumarating na ito, pusa. Kaya kung minsan, yung gusto kong paggamitan ng Diyos sa akin, may iba pala na paraan ng Diyos na gamitin. And ministering to others and tumulong para makatulong ka sa mga tao. Hindi lang solving. Ganyan. Anong sabi niyo ngayon dito? Any question?